Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 9, 2026, Thursday. May pagbabago sa lakas ni Super Typhoon Inday. Habagat unti-unting lalakas simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Alamin natin ang pagbabago sa kilos at galaw ni Bagyong Inday. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga ang sentro ng mata ni Inday ay tinatayang nasa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 170 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugso hanggang 215 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 940 hectopascals. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at ang lawak ng strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 870 kilometers mula sa sentro. Kahit humina na ito sa isang typhoon category, malinaw na napakalawak at napakalakas pa rin ng sistemang ito kaya hindi dapat minamaliit ang magiging epekto nito sa bansa. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at ang northern at central portion ng Catanduanes. Sa ilalim ng signal number 1, ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang antas ng banta sa buhay at ari-arian sa ilalim ng signal na ito ay minimal to minor. Pero sa mga lugar na lantad sa open sea, sa mga matataas na bahagi ng lupa at sa mga komunidad na may magagaan na istruktura, mas ramdam ang epekto ng pabugsong hangin. Habang lumalapit si Inday sa pinakahilagang bahagi ng bansa, posibleng maranasan ng mas mahangin at mas magaspang na kondisyon lalo na sa mga baybaying lugar at sa mga isla sa hilagang Luzon. Ngayon, pag-usapan natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang dapat tutukan sa mga susunod na araw. Para ngayong araw, may moderate to heavy rains of 50 to 100 millimeters na ulan sa Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Bukas, inaasahan ng heavy to intense rain of 100 to 200 millimeters sa Occidental Mindoro at Antique. May moderate to heavy rains naman of 50 to 100 millimeters sa Batanes, Zambales, Bataan, Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Pagsapit ng Saturday, July 11, nananatili ang heavy to intense rain sa Occidental Mindoro at Antique. Samantala, may moderate to heavy rains naman sa Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa rito ang aktwal na dami ng ulan sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, kung ilang araw ng basa ang lupa sa isang lugar, mas mabilis lumalala ang banta ng flash flood at landslides dahil sa antecedent rainfall. Sa forecast weather conditions sa iba't ibang bahagi ng bansa, para sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes, ang forecast ay rains with gusty winds. Ang sanhi nito ay si Typhoon Inday mismo. Dito, mas direktang mararamdaman ang impluensya ng bagyo sa kasalukuyan dahil ang mga bahaging ito ang mas malapit sa lawak ng sirkulasyon at sa mas aktibong rain bands habang papalapit ito sa extreme northern Luzon. Ang posibleng epekto rito ay possible flash floods at landslides dahil sa moderate to heavy rains at may minimal to minor threat din sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds. Sa Cagayan Valley at sa hilagang bahagi ng Cordillera, dapat bantayan ang mga lugar na malapit sa kabundukan, sa mga ilog at sa mga paanan ng bundok dahil mabilis lumalala ang sitwasyon sa mga lugar na ito kapag tumama ang mas malalakas na buhos. Sa Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes, kahit hindi direkta sa sentro ng bagyo ang forecast track, sapat ang lawak ng hangin at ulan para maranasan ang mas magulong lagay ng panahon, lalo na sa mga bahaging nakaharap sa dagat. Para naman sa Eastern Visayas at sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin kay Typhoon Inday. Sa mga lugar na ito, hindi kasing direkta ng sa pinakahilagang Luzon ang magiging epekto ng hangin, pero sapat ang influence ng bagyo para magdala ng mas maulap at mas maulang panahon. Sa Eastern Visayas, ang mga pag-ulan ay maaaring pabalik-balik at maaaring lumakas sa ilang bahagi lalo na kapag tumapat ang mas aktibong cloud bands. Sa rest of Bicol Region, may posibilidad din ng scattered rains at thunderstorm na pwedeng magdulot ng flash floods at landslides kapag mas tumindi ang buhos sa isang partikular na lugar. Dahil ang mga lugar na ito ay nasa silangang side ng bansa
at mas bukas sa moisture flow mula sa Philippine Sea, hindi dapat maliitin ang ulan kahit wala sa mismong sentro ng pinakamalapit na daan ni Inday ang mga ito. Para sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Zarangani at South Cotabato, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang southwest monsoon. Dito mas malinaw ang indirect effect ni Inday habang nananatili itong napakalakas sa silangan at hilagang bahagi ng bansa. Hinihila nito ang habagat at pinapadaloy ang mas maraming moisture papasok sa mga kanluran at tibog kanlurang bahagi ng Pilipinas. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa kasalukuyang araw, hindi pa si Inday ang direktang pangunahing nagpapabigat ng ulan sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng Luzon na wala sa mas aktibong area ng bagyo o habagat. Pero habang lumalapit ang Friday at Saturday at habang lumalakas ang habagat, pwedeng magbago ang weather picture sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya kahit localized thunderstorm pa lang ang immediate cause ngayon, hindi dapat baliwalain ang posibilidad ng pagtaas ng ulan sa mga susunod na araw, lalo na sa Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas na kasama na sa heavy rainfall outlook sa Saturday. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa eastern section ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula northwest to west. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 4 meters. Para naman sa eastern section ng Visayas, moderate to strong ang hangin na mula southwest at ang coastal waters ay moderate to rough mula 1.5 hanggang 3.5 meters. Sa Mindanao, moderate to strong din ang hangin na mula southwest at ang coastal waters ay moderate to rough mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Para sa Palawan at sa nalalabing bahagi ng Visayas, light to moderate ang hangin na mula west to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula northwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, habang mas lumalakas ang habagat at habang nasa silangan pa si Inday, ang dagat ay inaasahang magiging mas mapanganib lalo na sa mga baybayin na mas lantad sa direksyon ng hangin at sa mga lugar na malapit sa mas aktibong thunderstorm activity. Ngayon, pag-usapan natin ang track at intensity outlook ni Inday. Mahalagang bigyang diin na ang heavy rainfall at severe winds ay pwedeng maranasan kahit sa mga lugar na nasa labas ng landfall point at ng forecast confidence cone. Hindi lamang ang eksaktong linya ng track ang basehan ng magiging epekto dahil ang lawak ng sirkulasyon ni Inday at ang kakayahan nitong humila ng habagat ay pwedeng magdala ng ulan at hangin sa mas malawak na bahagi ng bansa. Ayon sa kasalukuyang forecast, si Inday ay kikilos northwestward habang nananatili sa ibabaw ng Philippine Sea at maaaring dumaan ng pinakamalapit sa extreme northern Luzon sa pagitan ng bukas ng gabi at Saturday ng umaga. Pagkatapos nito, kikilos ito patungo sa southern island ng Japan at maaaring maglandfall o dumaan ng malapit sa northern coast ng Taiwan. Inaasahan din na lalabas ito ng PAR sa Saturday at posibleng maglandfall sa eastern coast ng mainland China pagsapit ng Sunday. Meaning, ang pinakadominanteng senaryo sa ngayon ay isang malakas na bagyo na dadaan malapit sa extreme northern Luzon nang hindi tumatawid sa malaking bahagi ng Pilipinas bago tuluyang tumungo sa Taiwan at China. Pagdating sa lakas, inaasahang unti-unting hihina si Inday pero mananatili pa rin itong typhoon habang nasa loob ng PAR. Pagkatapos nitong lumabas sa teritoryo ng bansa, inaasahan itong hihina bilang severe tropical storm habang gumagalaw pa inland sa mainland China. Habang nasa dagat sa silangan ng Taiwan, hindi rin inaalis ang posibilidad ng mas mabilis na paghina dahil sa mas hindi favorable environment. Pero sa immediate forecast, nananatili pa rin itong isang napakalakas at mapanganib na typhoon habang nasa paligid ng hilagang bahagi ng Pilipinas. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.